Yo, good day mga boss! Bali ngayon, maghahunt na naman tayo. Kahit mainit yung araw susubukin pa rin nating maghunt. Kasi susulitin natin yung panahon kasi hindi pa nagsisimula yung ulan dito sa amin. Kahit alam kong tapos na yung breeding season, pero dahil hindi pa nagsisimula yung ulan, kaya masasabi kong meron pa din pailan-ilan na nagbe-breed. So bali ngayon mga boss, ito yung area na papasukin natin. Yan, dyan. Dyan yung papasukin natin. Expected natin dito mga boss, yung mga spotted dove o kaya yung mga tinatawag na turtle dove or yung ringneck sa ibang pangalan. Kasi expected ko siya guys kasi flat yung area, tapos meron tong mga posibleng mga pwedeng kainin ng mga ano kagaya niyan. Yan yung mga posibilidad na pwedeng mga kinakain ng mga spotted dove at saka ringneck dove pa. Tapos doon sa unahan, meron doon tubig diyan sa may may mga puno ng nyug. Meron diyang dumadaloy na tubig, kaya masasabi nating perfect spot to para sa mga turtle dove at saka spotted dove at saka zebra dove. Kaya yun, kakalipad pa nga lang. Ewan ko kung nakita ba sa camera. Nangingingain dito sa dyan banda. Kaya magandang area to guys para paghuntingan. Tsaka hindi lang yung tatlo yung target ko talaga dito, hindi lang yung tatlo. Kundi pati din yung alimukon target din natin ngayong araw para baka makachamba tayo kasi may naririnig ako dun banda na may mangilan-ngilan na tumutunog na alimukon. Kaya tara, simulan na natin yung paghahanap. Pasukin na natin yung gubat na yan. Baka makachamba tayo ng inakay ngayon. So tara. Yo mga par, kakasabi ko lang kanina na expected natin yung ringneck dove. Well, hindi talaga tayo nagkakamali kasi biruin mo itong area na to. Yan. Hindi mo talaga expected na magkakaroon yan ng pugad. Pero dahil dadaanan natin, dito tayo dumaan dyan. Pagkadaan natin, biglang lumipad yung magulang. Kaya eto, bigla na hinanap kaagad natin yung area ko, pugad kung saan banda. Medyo nahirapan tayong hanapin guys kasi sobrang liit, sobrang yung bang natago siya talaga. Kaya napakahirap niyang mahanap. So pero ipapasilip ko pa rin sa inyo kung nasan yung pugad. Eto siya guys. So yan, kung base sa nakita nating itlog, iisa pa lang yung itlog. So ibig sabihin, bago pa lang yun. Meron din namang isang itlog na luma na, pero yan, yung kasi nakita natin na medyo fresh pa kasi mamink-mink pa yung kulay niya, parang tampal puki yung isda sa Manila Bay. Kaya bibigyan natin to na siguro mga 18 days kasi para sa pangalawang itlog siguro tatakbo pa yan ng mga 2 to 3 days bago lumabas. So paglabas nung pangalawang itlog, doon na yung magsisimula yung paglimlim niya. So another 15 days naman, kaya bibigyan natin siya ng 18 days para swak na swak talaga sa swak na swak sa panahon para pagbunta natin dito pisa na. Pero kailangan pa rin natin bigyan siya ng another 5 days para pagbalik natin is medyo may balahibo na para pwede na siyang ihanpid. So tara, maghanap pa tayo. Grabe guys, pagkapasok pa lang natin sa area na to, sobrang daming mga alimukon na yung mga lumilipad. Nanggaling dun banda, dito, tsaka dito sa puno. At dito, dun, may malaking ibon ako nakita dun. Pero dito guys, ito yung nakakuha ng atensyon ko kasi dito banda may dalawang pugad tayong nakita. Isang pugad ng alimukon tsaka pugad ng maya. I think siguro maya to. Yan guys. Yan dyan yan. So
Tara, check muna natin yung nandyan. Kung anong meron. Kailangan muna natin mag-ingat kasi grabe guys, napakabangin nito. Grabe, ang dami kong naririnig na huni ng alimukon. Magandang spot to guys. Kasi madami yung puno. Parang wala. Ang hirap guys. Parehong walang laman. Walang laman yung pugad ng maya, wala ding laman yung pugad ng alimukon. So, tara, move on na tayo. Grabe dito guys. Sayang lang talaga kasi late na tayong pumasok sa area na to. Ang dami sanang pugad na makukuha natin. Ang dami sanang inakay. Mayroon dito, pugad to ng ano? Pugad to ng yung bagatan or yung black chin fruit dove. Sobrang baba lang guys. Oh. Napakababa lang. Yan lang yung pugad. Oh. Tapos na talaga kasi may mga pinag-iwanang tae na. Sus. Sayang talaga guys. Napaka baba lang yung pinagpugadan. Doon meron ano doon, isang alimukon. Tsaka dito merong bagatan. Gandang spot sana guys, kaso ngayon lang tayo nakapasok dito. Kaya tatandaan natin yung area na to para sa mga next breeding season dito tayo, tutungo tayo dito. Sobrang dami ding tugup dito guys. Merong tugup doon. Merong isang punong yan, punong yan, isang tugup. Tsaka meron din dito. Ito. Yung punong, ang tawag dito sa amin guys, tugup. Ito yung puno na ginagamit yung dagta niya para panghuli, panghunting ng mga alimukon or iba pang ibon na panghunt. Ang daming tugup dito. So hindi tayo mahilig sa mga ganun. Ayaw kasi guys ng mag-alaga ng isang mailap na ibon. So hindi tayo mangunguha niyan. Hanap pa tayo dito. Baka makachamba tayo dito ng black chin fruit dove. Yan, meron nga mga ganyang nyug. Yung mga ganyan. Madalas pinamumuga daw niya ng black chin fruit dove. Tsaka yun pa. Diyan sila sa mga dahon namumugad. Hindi kalayuan guys, meron na naman tayo nakitang pugad ng black chin fruit dove kaso wala nang laman. Hindi lang magkalayo yung pugad na nakita natin kanina, nandun lang. Dito meron na naman. Ayun yung pugad ng black chin fruit dove. Nakapatong lang dun sa sinasabi kong parang niyog. Parang puno ng niyog. Ito yung dahon. Siguro ano yung punong to? Ito yung tinatawag dito sa amin na kaong. Maliliit pa lang kasi itong pugad ng puno ng kaong kaya ganito pa yung itsura. Pero dalawang pugad na ng
Blackchin fruit dab yung nakita natin guys. Sobrang dami pala dito. Ito, may dami pang mga ganung klaseng puno. Kaya tatalasan natin yung mga mata natin dito. Sa mga ganyan-ganyan, mga sanga-sanga, nandun pa. Mga puno ng kaong. Kaya titingnan natin baka makachamba tayo dito ng Blackchin fruit dab. Grabe guys. Grabe. Uy. Nako. Suswerte talaga guys. Whew. Kakalipad pa lang. Hindi ka agad natin nakuhaan ng camera. Sabi ko na nga ba, may pugad talaga ng Blackchin fruit dab dito. Yun lang guys oh. Yan. Yan. Hindi na siya itlog, inakay na siya. Tsaka dito sa baba, meron ding pugad. Kaso nga lang, wala nang laman. Ayan. Yan. Pugad na din na yan ng Blackchin fruit dab. Pero dito, meron talaga. Ito talaga yung pinaka maganda sa lahat. Ayun. Kitang-kita talaga guys. Oh. Kitang-kita talaga mga boss. Isa na yung inakay. Titingnan natin. Titingin pa tayo ng mga ganitong klaseng kahoy na masyadong mababa. Baka makachamba pa tayo ng mga pugad. Daming bunga ano lang to eh. Bunga lang, puno lang to ng kaong. Ito talaga yung paborito pala nilang pamugadan. Hanap muna tayo ng stick para mapakita ko sa inyo kung anong itsura ng inakay. Ito pwede na to. Eto guys, nakakabit na yung camera sa kahoy. So tara, tingnan natin yung pugad. So yun guys, bali yung inakay kakapisa pa lang. Kaya masasabi nating hindi pa talaga siya pwedeng kunin kasi bata pa. Kailangan pa nating palakihin para fit na fit siya para i-hand feed. So tara, maghanap pa tayo dito. Mataas-taas pa yung oras natin. Makakahanap pa tayo dito. Tara. So yun guys, bali salamat talaga sa pag-support nyo guys. Hanggang dito na lang yung kaya ko kasi inabutan na tayo ng pagod. Kaya medyo tagilid na din yung oras natin guys kasi meron pa tayo mga importanteng gagawin. Meron pa tayo mga importanteng lakad. Kaya hanggang dito na lang yung paghahunting natin. So yun guys, magpapasalamat nga pala muna tayo sa mga masugid na taga-subaybay sa atin. Salamat talaga guys kasi from this day na monetize na yung account natin. So, salamat talaga sa nag-support guys. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe, salamat talaga guys. Kasi almost 2 years tayong nagpagod ng pagbablog ng walang kapalit or walang sahod. Pero ngayon,
na dumating na talaga yung takdang panahon or takdang oras na pinagbigyan nyo talaga ako na i-monetize yung account ko. So, maraming salamat talaga guys sa mga nag-subscribe. So, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo dito sa comment section sa baba. Tsaka comment din yung mga gusto mag-request na ipapagawa sa akin. Comment din kayo sa comment section. So, ayun lang guys. Salamat sa panonood. Thank you sa mga nag-subscribe. And peace out.